siege that is organized by a few states. One is China, and the other is Qatar. And they are organizing an attack on Israel. Hindi tumitigil ang Israel sa kanilang pagtugis sa mga miyembro ng Hamas at sa lahat ng mga kakampi nito. Matapos nitong magsagawa ng mga pag-atake sa 5 mga bansa sa gitnang silangan, nagbanta naman ito sa China. Sa mga nakalipas na araw, ang Middle East ay naging sentro na naman ng isang panibagong krisis na pwedeng magpabago ng balance of power sa rehiyon at mag-reshape ng strategic map ng buong mundo. Dahil sa mga nagaganap na kaguluhan, isang bansa na naman ang gustong makisawsaw. Ito ang China, na magpapadala rin ng kanilang military troops sa gitnang silangan sa kabila ng mas tumataas na kaguluhan sa nasabing rehiyon. Ang hakbang na ito ay isang malinaw at direktang paghamon ng Beijing. Ayon pa sa Israel, ang mga matataas na pinuno ng Hamas ay kinukup-kup di umano ng Beijing, China. Bukod dito, inaakusahan din ng Israel ang China na gumagawa ng mga propaganda para pabagsakin ang kanilang bansa. Dahil dito, ipinapahiwatig na ng Israel na malaki ang posibilidad na magsasagawa na rin sila ng mga pag-atake laban sa China. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Ayon sa report mula sa Israeli at Arab media, pati na rin sa information na kinumpirma ng Financial Times at Qatar's Al Jazeera, nagsagawa ang Israel ng targeted strike laban sa Hamas leadership na nasa teritoryo ng Qatar. Ang mismong pag-atake ay nagdulot ng isang malaking pagkagulat, hindi lamang sa Doha kundi maging sa Washington. Ang Qatar ay siyang pangunahing kaalyado ng Amerika sa rehiyon at tahanan ng pinakamalaking US military base sa buong Middle East, ang Al Udeid Air Base. Sa loob ng mga nakalipas na dekada, ang US operations sa Iraq, Afghanistan at Syria ay nagko-coordinate mula rito. At sila rin ang host ng libo-libong American troops sa rehiyon. Ngayon, ang Israel, na pinakamalapit na kaalyado ng Washington, ay naglunsad ng pag-atake sa Qatar kung saan nakabase ang pinakamahalagang regional outpost ng Amerika. Para sa Doha, nakikita nila ito bilang isang betrayal o pagtataksil mula sa Estados Unidos. Ayon sa insiders na malapit sa pamahalaan ng Qatar, nagbigay daw ng direktang utos ang emir ng bansa na i-review lahat ng agreements nila mula sa United States. Opisyal na nag-file ang Qatari authorities ng protesta at nagpakita ng matinding galit sa ginawa ng Israel. Pero sa likod nito, mas matindi pa ang kanilang tono. Pinag-uusapan ng Qatari leadership ang pagbagsak ng tiwala sa American security umbrella at hayagang tinatanong kung hindi kayang protektahan ng Washington ng isang kaalyado na mismong tinatayuan ng pinakamalaki nitong base, ano pa ang silbi ng sinasabing proteksyon ng Amerika. Nag-trigger ito ng chain reaction. Kasunod ng Qatar, nagpadala rin ng kanilang sariling notes of protest ang Saudi Arabia at ang United Arab Emirates. Ayon sa Reuters at Middle East Eye, ilang Middle Eastern monarchies ang nagpahayag ng matinding dissatisfaction sa Washington at nagsimula ng pag-usapan ang isang tanong na dati ay parang imposibleng pag-usapan. Maaari pa bang ituring na garantor ng kanilang security ang Amerika? Ayon sa mataas na sources sa Riyadh, seryoso na ngayong pinag-iisipan ng royal family ang mga option para sa strategic diversification ng kanilang defense partnership. Sa diplomatic language, ibig sabihin nito, bumabagsak na ang tiwala sa United States at naghahanap na ang mga bansa sa Middle East ng alternatibo. At itong mismong sinasamantala ng China, mga kabayan, na pumasok na nga sa eksena. Ayon sa South China Morning Post at leaks mula sa Arab League, nagbigay ng proposal ang Beijing na kung isipin mo sa mga nakalipas na taon ay parang science fiction lamang. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, inalok ng China na mag-station ng kanilang military units sa Middle East, mismo sa puso ng sphere of influence ng Amerika. Ang justification ng Beijing ay para protektahan ng Arab states laban sa terrorist threats
at unstable elements. Pero unofficially, ito ay isang tunay na military breakthrough para sa China. Ayon sa insiders, dumating agad ang Chinese delegation sa Doha ilang oras lamang matapos ang naganap na Israeli airstrike. At ibinigay nga ang proposal na parang tinitimpla lamang ng tamang timing. Sa unang tingin, iisipin ng marami na tatanggihan ng Arab monarchies ang ganitong initiative dahil sensitibo ang usapin ng foreign military presence. Pero iba ang nangyari. Ayon sa Bloomberg at The Guardian, wala ni isang Gulf state ang tumanggi sa alok na ito ng Beijing. Sa halip, ilan pa nga ay nagbigay ng hudyat na handa silang i-consider ang lahat ng kanilang mga options. This siege that is organized by a few states, one is China and the other is Qatar, and they are organizing an attack on Israel. Mula sa operasyon ng Haifa Port at pag-install ng surveillance systems hanggang sa pagtulong sa Iran at ang pagpapalaganap ng mga anti-Israel propaganda, mas lalong tumitindi ang posisyon ng China mula pa noong October 7. Ayon sa mga eksperto, dapat nang magising ang Israel bago pa mahuli ang lahat. Sa mga nakaraang taon, naging isa na ang China sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, lalo na pagdating sa ekonomiya, teknolohiya at seguridad. Pero pagdating sa relasyon nito sa Israel, tila mas komplikado at mas nakakabahala ang mga sitwasyon. Matagal lang pinili ng Israeli officials na wag nang palakihin pa ang tensyon sa Beijing. Pero nagbago ito ng mismong si Prime Minister Benjamin Netanyahu ang nag-akusa sa China na nagsasagawa ito ng isang cognitive battle laban sa Israel. Sa likod ng mga pahayag na ito, nakapasok na pala ang China sa mga critical infrastructures ng Israel. Halimbawa, ang Bayport sa Haifa ay pinapatakbo ng Chinese state-owned SIPG. Ayon sa mga kritiko, hindi lang ito simpleng negosyo. Ito ay bahagi ng mas malawak na strategy ng Beijing. Ayon kay Dr. Harold Menashri, dating opisyal ng Shin Bet Cyber Division, ang critical infrastructures ay hindi dapat napupunta sa kamay ng mga bansang may interes na pabagsakin ng Israel. Dahil sa oras ng kaguluhan, maaaring hadlangan ng China ang mga operasyon o makakuha ito ng mga sensitibong impormasyon ng gobyerno. Bukod dito, naka-install din sa Israel ang mga kamera na gawa ng isang Chinese company na blacklisted sa US na bahagi ng Hawkeye surveillance system. Pati ang Tel Aviv Light Rail Project, meron ding mga Chinese firms na sangkot. Gayunpaman, binaliwala ang mga warning na ito ng mga dating matataas na opisyales kagaya ni Nadav Argaman na dating Shin Bet chief at Tamir Heyman na ex-military intelligence head. Sila ang nagsabing hindi raw direktang banta sa seguridad ng Israel ang lumalaking impluwensya ng China. Mas tumindi na nga ang tono ng Beijing laban sa Israel matapos ang naganap na October 7, 2023 Hamas attack at kasunod ng naging digmaan sa Gaza. Tinanggihan ng China sa UN Security Council ang resolusyong kumukundina sa Hamas at sila pa mismo ang nag-akusa sa Israel ng collective punishment at forcible displacement. Lumabas din sa investigasyon ng New York Times na sabay-sabay na nagsasagawa ng mga propaganda ang mga bansang China, Russia at Iran para suportahan ang Hamas operation, kabilang na mga anti-Semitic at anti-American narrative online. Samantala, bumagsak sa 28% ang Israeli exports papunta sa China sa unang bahagi ng 2025. Hindi rin may kakaila ang koneksyon ng China sa Iran. Noong 2021, pumirma nga sila ng long-term military at economic pact. Pagsapit ng 2023, ang halos lahat ng oil exports ng Iran ay binibili ng China na nagbibigay dito ng bilyong-bilyong dolyares na pondo para sa ekonomiya ng Tehran. Nagsagawa rin sila ng mga joint naval exercises kasama ang China, Iran at Russia. Lalong nakakabahala ng ma-recover. Ang lalong nakakabahala ay nang ma-recover ng Israeli forces ang mga Chinese-made rifles, machine guns at anti-tank weapons sa Gaza. May pangamba na tinutulungan ng Beijing ang Iran para buuin muli ang mga missile defenses nito matapos nga itong sirain at bombahin ng Israel. Hindi lamang sa armas at infrastruktura aktibo ang Beijing. Sa pamamagitan ng Confucius Institute sa Tel Aviv University at Hebrew University, pinapalaganap ng China ang kanilang kultura at wika sa Israel.
pero iniuugnay din ito sa political influence and espionage. Pati ang Israel's Technion, nakipag-deal na rin sa Chinese billionaire na si Li Ka-shing para magtayo ng campus sa China kapalit ng 130 million donation. Ang kanilang usapan, bibigyan ng access ang China sa Israeli intellectual property. Samantala, babala ng mga eksperto, mayroong backdoors sa ilang mga produktong galing sa Huawei at ZTE at sa ilalim ng batas ng China, obligadong i-turn over ang mga access na ito sa gobyerno. Sa social media, partikular na sa TikTok na pagmamayari ng China, bumabaha ng anti-Israel content simula nang sumiklab ang digmaan. Ayon kay Minashri, sa bawat isang pro-Israel video na lumalabas, may mga 50 pro-Hamas na kasunod. Nagugat din sa politika ng Israel ang agresibong kilos ng Beijing. Nitong linggo, binantaan ng Chinese Embassy si MK Boaz Toporowski matapos ang pagbisita niya sa Taiwan. Pinipilit din ng embahadang media ng Israel na huwag tawaging ambassador ang kinatawan ng Taiwan. Para sa mga analyst, malinaw ang motibo ng China. Ito ay ang pahinay ng impluwensya ng US sa Middle East habang pinapalakas ang sarili nitong relasyon sa mga Arab countries at sa bansang Iran. Sa pananaw ng China, ang Israel ay parehong threat and opportunity. Isang tulay patungong Mediterranean, isang hub ng advanced technology at leverage para sa impluwensya sa Muslim world. Pero lumalalim ang tensyon sa kasalukuyan. Noong nakaraang linggo, tinuligsa ng China ang akusasyon ni Netanyahu na bahagi sila ng political blockade laban sa Israel. Tinawag itong groundless at nakakasira sa relasyon ng kanilang mga bansa. Bilang tugon, sinabi naman ni Netanyahu na pinopondohan ng China at Qatar ang isang media blockade laban sa Israel gamit ang mga social media platforms. Agad namang naglabas ng pahayag ang Chinese Embassy at nagsabing ang tunay na problema ay nasa polisiya mismo ng Israel. Habang tumatagal ang gera sa Gaza, lumalala rin ang humanitarian crisis. Ayon sa Hamas-run Gaza Health Ministry, mahigit sa 64,000 na ang napapatay o nawawala bagamat hindi malinaw kung ilan rito ang mga sibilyan at ilan ang Hamas member. Sa panig ng Israel, sinasabi nilang mahigit 22,000 combatants na ang napapatay at 1,600 pang terorista noong mismong October 7 attack ang nasawi. Git nila, sinisikap nilang bawasan ang civilian death pero ginagamit ng Hamas sa mga sibilyan bilang human shield sa mga bahay, ospital, paaralan at maging sa mga moske. Habang lumalawak ang impluwensya ng Beijing sa Israel, mula infrastruktura, armas, akademya at hanggang sa propaganda, mas nagiging malinaw ang geopolitical play ng China sa pagbibigay ng hint ng Israel sa posibilidad ng direktang military confrontation laban sa China. Handa kaya sila sa hamon na ito mula sa ikalawa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo? Kung sakaling magsasagawa ng direktang pag-atake ang Israel laban sa China, ano kaya magiging implikasyon ito sa buong mundo? Tuluyan na bang makakaladkad ang US sa isang direktang digmaan laban sa China? Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga video bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.